Okay, welcome back FitFam sa another episode ng FitFam Podcast. Hindi ko na alam kung pang ilang episode to, basta nandyan sa numbering. Pero ma-enjoy nyo to kasi ito'y about, hindi siya technicality, hindi siya about diet, hindi siya about workout, pero more on guidance na rin somehow sa fitness journey mo along the way kasi nga kasama nyo pa rin kami dito. At ang pag-uusapan natin ngayong episode ay about sa biggest why at kung bakit mahalaga to. So kung maaalala nyo, kung pag pumasok kayo ng FitFam group ay may questionnaires. No? Actually, ngayon, pagka in-invite kayo sa FitFam group tapos may ibang tao na nag-invite sa inyo kahit hindi nyo sinagutan yung question, um, ina-approve ko pa rin kasi ang idea sa akin nun, dahil may nag-invite sa inyo, gusto kayong makasama ng tao na yun dun sa group. So, accountable sila sa inyo. So, kung ano man, kung dahil hinatak nila kayo sa group, responsibilidad nila kayo. Parang ganon. Then, gusto nila makita mo yung laman ng group na yon at makita mo yung positivity, yung flow, yung kung paano tayo naging, walang magkakilala dyan nung simula. Pero kung bago kayo dyan sa group at makikita mo, parang nag-uusap, nagbabardagulan na, nag-uululan na minsan sa mga caption, within the group na lang talaga nangyari yung commit yung ano na yon, yung bond na yon, and sana makasama rin kayo doon, mag-engage kayo. So biggest question doon ay anong why mo, bakit ka nagsimula sa fitness, ba't gusto mo magbago ng lifestyle, at bakit ba importante kausapin ng sarili, at bakit importante na i-identify yung biggest why mo. So ngayon malalaman nyo kung ano yung biggest why namin na mga admin and moderator ng FitFam, ba't kami nagsimula dito sa FitFam. So sinong gusto mag-start, boys? Buzzer. Ayun. Share na. May buzzer talaga tayo May drum roll Oo nga eh. Kaya nga eh. Bell. Ito si Caleb, mukhang gusto magsalita. Oo, mukhang gusto ni Caleb. Go na. Ayoko kay Caleb, kay Mix tayo. Kaya natatapat sumingit si Caleb eh. Go. Sige. Anong biggest why nyo, boys? Ang sarap ng tanong na yan. No? Sarap eh. Sarap isipin eh. Sharing. Kasi babalik ka dyan sa tanong na yan kapag pagod ka na. Mismo. Pag na yung deep stage na tinatawag, no? Pag latang-lata ka na, ayaw mo mag-start, bakit ka pa ito ginagawa? Questionin mo yung sarili mo eh, at some point. Oo. Totoo yan. Ito yung hugot mo bukod dun sa, kasi lahat naman tayo may yung simula natin yung ano lang yung parang gusto ko pang pumayat, gusto ko lang mabalik yung dati kong Pero meron yan may deeper yan eh. Mismo. So yun yung malalaman natin. Pero, ang maganda sa tanong na biggest why kasi, lahat tayo meron. Kahit hindi mo aminin na ikaw na nanonood dito, kahit hindi mo aminin na wala naman akong biggest why, wala lang, gusto ko lang. May mga sumasagot sa questionnaire natin na, kasi nabasted ako, kasi wala lang, gusto ko lang pumogi, gusto ko lang maging sexy. Mga ganon, yung parang medyo bardagol na sagot. Pero, meron pa yan eh. Pag, nilaliman pa niya yung sarili niya. Hindi niya lang sineseryoso kausapin yung sarili niya. Pero pag nag-reflect ka sa sarili mo, ikaw lang mag-isa, walang tao, wala kang taong pinagpapa-impresan, wala kang ibang tao na gusto patawanin kasi gusto mo maging nakakatawa yung sagot mo eh, 'di ba? May ibang tao kasi makita. Pero kung sarili mo na, kakausapin mo na yung sarili mo, meron talaga kung bakit. Kasi ito yung fitness ay isang common denominator sa lahat ng tao na kailangan natin. Aminin mo man sa hindi eh. 'Di ba? Ito yung isang bagay na anumang field mo, anumang trabaho mo, career mo, passion mo, merong yung fitness yung bubuklod-buklod, magko-connect sa lahat ng tao eh. 'Di ba? So pag-usapan natin, ano ba yung gaano kalakas? Ito yung maganda. Mas malakas ang biggest why mo, mas malalim ang biggest why mo, mas imposible sa'yo na bumitaw dito sa journey na to and sa fitness habit na to. So, sino gusto mag-start game? Parang vulnerability session to eh. Oo nga eh, no? Binibigyan ko ng 2 points si Jan kasi Game ABB. Simulan ko na. Go. Para tapos na. Para game na. Para to set the mood. 'Di ba? Actually, yung nagsisimula tayo, yung pinasok ko nga yung Kaizen. Si Paul lang actually talaga sa akin ito eh. Sabi niya sa akin, yung una may sinabi lang siya sa akin. Nag-hire ako ng coach
Tapos ako naman, okay yan. Papayat ka na yan, ganito, ganyan. Tapos, nung pumapayat-payat na siya, parang seryoso nga tong taon to. Tapos sabi niya, tapos nung patapos na siya, patapos na yung season 2, tapos nagtatanong-tanong na ako sa kanya, ano ba yung ginagawa mo na yan, ganyan. Sabi niya, sa Brad, sali ka lang. Tapos, you can thank me later. Yun yung muli. Yun yung, confident eh. Yun yung Budol basta pero may results kasi, kaya ganun. May results basta sabi niya, Brad, sali ka lang. Tapos nasa yung free webinar. Ganun. Di sali na, sali, dire-diretso. Tapos, nung nag-season 3 na tayo, nagsa-start na, kalagitnaan, actually, isa ako dun sa mga tao, ang baduy ng manifesto mo, may 2.0 pa, di ba? Alamin pa yung why. Gusto ko lang naman pumayat. Diba? Gusto ko lang naman magbuhat. Parang ang corny kasi, no? Totoo. Kasi Ako din, may nainggit ganyan din sa simula. Totoo nainggit ako kay Pao. Parang sabi ko, bakit may ganito? Tapos gulat ako si Pao, active. Nagpo-post siya ng mga, nung sa simula, di ba, nagpo-post siya. Ang gaganda ng mga post niya. Tapos meron pa siya doon yung pinost niya, hindi mawala sa utak, yung ako, ikaw. Diba, yung kinakausap niya yung sarili niya. Tapos, patuloy naman. Bakit dito kay Pao? Hindi mo bigyan lang natin si context kasi tropa ko na si Jan simula high school. So sa amin magtotropa, isa ako sa mga hindi mo talaga maseseryoso sa mga ganyan. Hindi ako touchy, hindi ako tawag ano ba yan? Basta ano lang ako, happy lang. Kulit kasi diba? kami Makulit lang. Ganun lang. Wala sa amin ganun. Parang dati sa amin mga walang cheesy. Kumbaga yung walang cheesy sa tropa namin. Parang ganun. Pero naalala ko nung sinasabi niya nung nabukornian siya. Pero ako, hindi alam ko naman na mafe-feel niya. Kasi na-feel ko yun ng season 2 nung ako pa lang nandun eh. Kaya nung sinasabi ko lang sa kanya, kinakamusta ko lang siya, uy, nagawa mo na ba yung manifesto mo? Sabi niya, gawin mo yun. Tapos lagi ko lang sinasabi sa kanya, basta maniwala ka lang, gawin mo yun. Thank you mo na lang ako sa susunod. Kasi yun yung kakapitan mo, mga ganun. Alam mo dati, pwede mo paggawa sa group. Progress. Pwede mo itong paggawa sa group. Anong pwede nating sabihin, para sa mga nanonood dito, kayo yung, hindi na namin to para i-post pa kasi matatabunan. Pero ang mangyayari ganito, bigyan natin ng accountability ngayon yung mga nanonood ngayon. Kung talagang seryoso kayo sa fitness journey na to, kasamang FitFam, ganito, may papagawa kami sa inyo. Anong papagawa natin sa kanila? Ano na lang din, siguro. Write a letter to your 100-day self. Yan. Tapos maganda yun. ipopost nila sa group. Tapos ngayon, yung mga makakita nun sa group, magugulat sila. Oo, mako-curious sila. Sabihin nyo na lang na yung assignment makikita dito sa video para puntahan nila, no? Maganda. So, paano? Anong rule? 100 letter mo? Letter to one. So basically, sa future you. Oo. So basically, parang yung questionnaire natin, revamp yung questionnaire natin na you do have na forward, forward. Parang advice mo sa mo. Parang basically yung membership question kasi natin is perspective nila day zero. 'Di ba? Parang ano pa lang B do have, nandun pa lang sila sa B. So yung 100 letter nila would be have na. Kumbaga, after 100 days na achieve na nilang gusto nila. Kumbaga, magkakaroon ng shift sa mindset na parang, okay, I'm trying to put my shoe dun sa fit future version ko na. Oo, sa future version mo na. And magmamaterialize yun into something, into the reality, di ba? Sabi nga, inner work, kumbaga, it will manifest. So, maganda is ngayon pa lang, nakikita na nila, how do they see themselves in after 100 days or more? Kasi, syempre, tayo nga, di ba? Hindi naman natapos after 100 days Pero they can see the amount of positive change. Kumbaga, grabe yung ripple effect. Na hindi lang yon from the letter. Parang, ba't ganun? Parang hindi ako to. Ganun kasi ako ngayon. Pag binabasa ko yung 100 days ko ng season 2, parang, layo ga. Parang, sino to? Parang, ano nangyari sa akin? Kasi super, parang talagang nag-mind blown ka na parang, ang dami ko pa palang hindi alam about myself mismo. Tapos, by sharing accountability with other person, yung katulad ito, yung sharing of deepest why. Sabi ko nga, kanina habang nag-usap tayo kung gaano siya ka-importante, para siyang iceberg, di ba? At first hearing the question of what's your deepest why, parang surface level lang yung sagot mo. Kasi gusto ko pumayat, kasi heartbreak, kasi wala lang, gusto ko pumogi, ganun. Pero
once you dive in, as in you get to do deeper, alam mo yun, analysis sa self-work, sarili mo. analysis, parang, mayroon yun, pag nag-mind map ka na, sabi nga, pag nag-mind map, mako-connect mo na siya. Bakit? Correct. Maraming factors sa parang, okay, like ako, gusto ko pumayat kasi mahal ko sarili ko. Pero, aside from that, kaya mahal ko sarili ko kasi mahal ko rin family ko. Di ba? Parang, ang daming mako-connect na doon, tapos hanggang sa lalawak na siya, tapos pag nakita mo na yung bigger picture nun, wala nang alisan. Parang every time na feeling mo tatamarin ka nga, kaya sabi natin, pag the more na nag-gets mo, kaya nga deepest why, the more na nasa malalim part ka na, wala nang takas yun. Kumaga, deeply rooted na yun, and it will be your, galing. parang puno, di ba? Mas maganda yung tayo ng puno pag mas malalim na yung ugat niya. So ngayon, sa FitFam, if you're just starting out, it's okay, wag kayo ma-pressure na parang, ay, ba't parang ang babaw naman ng why ko? Parang, it's okay, don't invalidate yourself. Kasi, kami, dito, parang, marami na kaming ginawa after accomplishing that 100 days. Kasi, nagkaroon kami ng siguro more confidence, or siguro mas naging aware kami na, kaya naman pala namin. So, we started working on ourselves, on our limiting beliefs and all, yung mga personal development na kailangan pa to boost, kumbaga to maintain the momentum. So, ngayon, kaya nga sabi ko, ang ganda kasi dun sa membership questions natin, if ngayon yung assignment nyo, gagawa kayo ng 100-day letter to yourself, anuhan nyo na, itodo nyo na. Kumbaga, wag naman exaggerated level, pero think of you 100 days from now na na-achieve mo na yung goals mo, mapayat ka na, pogi ka na, alam mo yun, nakakabuling ka na ng ex mo. Parang ganong level. Tapos, don't just focus on the transformation physically. Highlight mo din yung progress mo. Meron akong kilala, ilang season na hindi pa rin inaabol ng ex eh. Ay, ayun. Oh, dear. Pakitawag sa conference room. Nag-champion pa ba yun? Nag-champion? Walang name drop. Hindi, pero it may sound so corny, pero lahat ng nandito sa FitFam admins, moderator, lahat sila, they did this letter to themselves and look at the results. Diba? Nakakabilib lang kasi what our mind perceives, our body can achieve, diba? So yun, so give all out mo lang. Kasi wala namang mawawala sa'yo. And naman, kung sumulat ka, alam ko, medyo corny siya, parang feeling mo mawawalan ka ng pagkalalaki. Pero if this will help you give more physical result, so why not take this path, diba? Oo. Ganda. Yan ina-attract mo kasi yun eh. Kasi basically, nililinya mo yung sarili mo papunta dun sa path na yun para sabihin ulit sa'yo yung bagay na sinasabi mo when you put yourself dun sa future na ikaw. Diba kasi, malulok forward mo. At ito maganda dyan, kung sisimulan mo to bago ka mag-start ng 100 day, baka makalimutan mo to eh. Tapos pagdating mo ng 100 day, magugulat ka sa sinulat mo ng day 1 mo. Nasulat mo para sa sarili mo. Kahit ikaw yun ganun siya ka-galing, ganun siya ka-amazing na, tsaka ang sarap sa feeling kapag ka naabot mo yung achievement. And also, declaration mo to, accountability mo to sa aming lahat and sa sarili mo once na pinost mo siya sa group. Kasi, teka, nag-commit ka na. Nag-commit na ako sa sarili ko. Aabutin ko talaga yung 100 days kahit anong mangyari. So, ang lakas na, ang lakas na manifestation nun. Diba? Meron ako nabasang libro, Millionaire Success Habit ata yung title niya. So, ina-identify nila yung why nila, 7 steps. So, halimbawa, bakit mo ba ginagawa itong isang bagay nito? So, for example, ba't gusto mo ba yumaman? Lagay mo kasi, nung bata ako, hindi ko to naranasan to. So, may layer pa yon. Bakit di mo naranasan? Kasi yung parents ko, hindi okay yung naging trabaho nila, ganyan. So, ina-identify mo in a layer form kung bakit ganun yung nangyari dun sa first why mo. Kasi minsan akala mo mababaw lang eh. 'Di ba? Kasi gusto ko pumogi. 'Di ba? For example, ang babaw nun eh. Pero i-7 ways mo siya pababa, no? Gusto ko pumogi. Bakit gusto ko pumogi? Kasi na-insecure ako dun sa ibang tao na parang ganito eh. Ba't ka na-insecure? Kasi dati may experience ako na nireject ako ng girl na gusto ko kasi ganito. Ba't ka nireject? 'Di ba yung pagka palalim ka ng palalim, lumalalim din yung rason mo kung bakit gusto mo maging pogi. 'Di ba?
So, yung funnel nun, lumalawak, tapos nakikita mo kung bakit. So, yun yung challenge namin sa inyo. Magsulat kayo ng 100-day letter nyo. Anong magandang title para uniform tayo? Para alam natin na galing yung idea May dito sa hashtag, video. no? Hashtag or Tapos sa title. una. Ganyan. Si Caleb magaling dito eh. Sa mga, Hashtag liham. Liham? Isip tayo. Isip Ano ba tayo. mga Tagalog ng liham ba? Ano pa, sulat? Tapos kung ang isa sa mga biggest why nyo, malupit yung breakup story nyo, sulat kayo sa Wasak Stories. Yun. Hindi mo pwede i-forward. Forward. Oo, tama. Ano na, forward? Ganda yun. Teka, ano ng hashtag natin? Anong title pala? Hashtag Mirai Nikki. Mirai Nikki. Future diary. Pero letter nga pala. Hindi, ano na lang, hashtag future me. Para simple lang. Sige, na lang. future Hashtag me. Future me na lang. Future Tapos me. yung title, Future me. Sige, Okay, hashtag alright. future me. Tapos, i-announce nyo lang, i-declare nyo lang sa FitFam group. Kasi safe space naman ng FitFam group, no? Wala naman toxic dyan and all na parang lahat naman tayo isa naman ang goal natin. Marami lang dyan nahihiya, marami lang dyan di nakapag-start. Pero, maging tool kayo para or maging ano matawag doon? Kayo naman yung maka-inspire sa ibang tao. Kaya nga sinasabi ko, 'di ba, engagement is key. Nakakapayat ang engagement, totoo 'yun. And parang corny lang sa iba makipag-engage pero sa totoo lang laki ng bagay nun eh. Yeah, actually gusto ko i-point out yung current trend sa group natin na parang we have the same set of captions, 'di ba? Na parang may mga gumagaya na rin na members lang. Pero ang hindi nila alam, by copying the trend, 'di ba? Kasi tayo hindi lang caption naglalagay din tayo ng mga fitness photo natin or progress kunwari nasa gym tayo or what. Nilalapag na lang yung sarili nila doon. Mismo. So it's really engaging na parang kala mo ginagaya mo lang yung caption namin. We get to see you. What's your progress? Kamusta ka? Parang ganoon na parang tumatatak talaga si go, si let's go. Alam mo yun, parang kahit words lang, you know who them is dun sa buong group. Mismo. Na parang assignment na nga nila yun eh. Yung kaya nga, 'di ba, na parang ngayon, if kung kayo diyan naiya pa kayo to join the trend, feel free to join us. Makigulo lang kayo sa amin doon. Pero it's a nice way na parang hindi kayo ma-pressure kasi alam namin yung paggawa ng caption sa Facebook, 'di ba? It's not easy for everyone. Na parang minsan magta-type ka pala ng ilang sentence, inisip mo agad, baka hindi magustuhan to, baka ma-judge ako dito or what. Alam ko mahirap 'yon for everyone. Pero yung way nung trend namin ngayon is it's like making your life easy na parang you can engage. Makisali ka sa amin, kalokohan namin 'yon. Kapapansinin namin yan, tatawanan namin yan. Pero yung picture na in-attach mo doon is progress or parang ikaw 'yon. Kumbaga wala magiging mababalikan natin sa in the near future na nung trend natin na to, week 2 to halos, ito yung mga kalokohan natin. Pero ito yun, tingnan mo yung sarili mo, ano yung nilagay mong picture. So ngayon, baka feeling namin moving forward, marami pa rin tayong abangan na caption. So malay nyo yung next post nyo, yun yung caption naman gamitin namin. So, just go. Pwedeng yung assignment for the day, caption nyo, di ba? So, pagalingan ng caption, tapos gagayahin namin. Ang maganda kasi nito, hindi lang yung panggagaya, pang uulol namin sa isa't isa na caption eh. Nasisend yung message across sa community. Everyone, yes. Kasi pwedeng yung post ko, hindi ma-reach yung ganitong tao, pero dahil pinost mo, ma-reach yung tropa mo within same message. At ang ganda. Di ba? True. Yun nga, kasi di ba, Facebook algorithm, sa FitFam, nakailang members na tayo ngayon. Tapos, hindi naman tayo lahat same time zone. So, the more na nag-up kami or nagpo-post kami ng same caption na yun, mag-resonate yun to everyone, whatever time mo siya mabasa. So, kunwari, nakita mo yung post ni Dad, tapos nakita mo later evening yung post naman ni Chop RJ. So, parang, ewan ko na lang pag hindi pa yon nag-call for action sa'yo na kung tinatamad ka man mag-gym, tapos lahat kami nagpo-post na nasa gym, okay, ewan ko na, di ba? Hindi ka natatama rin. Okay. So, yan. Ang goal, ito lang Pero, sige, Champ. Hindi. Suggestion ko lang na siguro marami tayong nahihiyang mga members. The best thing siguro is for us moderators to siguro post our whys first. Kasi pag nakita nilang nagpo-post tayo na naging vulnerable yung mga even the moderators, they would
get the courage to post also for themselves. Ganda yan. Dahil dyan, post mo yung biggest why mo, di ba? Dahil dyan, simulan mo, Post ka, tapos yun, Simulan mo. tapos papakinggan namin yung wasak story, tapos feeling ko susunod nga sila lahat. Simulan mo at Sinimulan mo coming from you, ha? Pag sinimulan Balikan na natin si Jan. sinimulan ni Broski, ganito gagawin natin. Ika-copy lang natin yung caption niya. Oo. Okay. Natin sa lahat. Hindi, ganito. Pag yung sa hashtag future me natin, wag natin ika-copy. Parang i-boost natin yung mga... all in So, yun. gamitin natin yung hashtag future me para pag in-click nyo yung hashtag me, makikita nyo lahat ng list ng individual people na magpo-post at mag-share. Tapos, makikita natin sino yung mga nag-share, ano yung biggest why nila, and let's support them. Ganun na lang. Kasi ang purpose ng accountability group natin is maghilahan pataas maghilahan papunta sa goal natin consistently. Diba? Diba? Parang ang sabi ka, diba, the goal is not to be fit, pero ang goal ay parang to be permanently fit. Parang ganon. Hindi lang, walang sense yung sinabi ko. ang goal ay hindi hindi mag-exercise. Ang goal, maging healthy ka. Parang ganon. Basta, tangina nyo. Basta yung sinabi mo kanina, hindi naman to pabilisan. Hindi to karera. So, this is a lifelong journey. This is a lifestyle. Yun yung trying natin i-achieve dito, yung lifestyle. Hindi yung intensity lang ngayon, tapos sa makalawa, tigil na dahil. Oo. Madami kasing intro boys, intro girls Yung hype sakit sa rin natin yan. Oo, sakit naman ng lahat ako yan. rin. Diba? Parang sa laro lang yan Ito si Migs, diba? Ano yan, gamer to. So talagang relate na relate to pag may mga bagong games, ma-hype, lalaroin, pero pagsasawaan na. Kaya nga may meme nung yung sa Toy Story. Yung I don't want to play with you anymore, 'di ba? Iba anymore, naman. true. So parang gano'n. Yeah. So fitness is something na pwede naman nating isabay sa pang-araw-araw na buhay natin kasama ng career natin, passion natin, family natin, business and all nandun pa rin siya. At yun yung purpose ng group, no? To stay dito as long as we can, 'di ba? As long as nabubuhay tayo, dito lang tayo sa group kasi sabi nga natin, tayong core, decided na tayo na may fitness na sa buhay natin regardless kung may sasama sa atin o wala, no? I'm sure almost 7,000 na yung members ng group. May mga nagsimula dyan pero may mga bumibitaw na rin pa unti-unti. Pero tayo, dire-diretso pa rin tayo. Gusto nyong sumabay sa amin, sumama sa amin, sama kayo. Kung ayaw nyo na, diwag, pero diretso pa rin kami. Di ba? Yeah. Let's go lang tayo ng list. Pero gusto ko lang din i-comment yung mga individuals dun sa group na nag-i-initiate. For example, yung nag-aaya for mga run or marathon. Ganda yun. Diba? Parang it's a good accountability kasi, diba? Parang kami naman dun sa Kaizen, 'di ba? Hindi naman kami lahat same place Pero may mga group din kami doon, tas we get to meet face to face pag kaya. Kasi that's another level of accountability na parang dun sa FitFam, yung 7,000 na yun, although lahat tayo doon, for sure hindi mo naman kilala lahat. Hanap kayo ng same common denominator nyo with the other people. Like for example, lahat kayo call center agent, mga light owls kayo, tapos morning kayo nag-gym. Malay mo within the area or kayo pare-pareho kayo ng time, di ba? You get to all get together kayo, ganyan. O kaya kung gusto nyo tumakbo sumali or mag-Spartan. So, alam mo yun, maraming ways to get engaged. Tapos, ang gusto ko lang sabihin is maximize the group. Although, syempre, we need to practice pa rin kasi we'll never know. Strangers pa din naman. So, practice lang din. Ano bang tawag doon? Analysis. Pagkilalanin nyo rin sila. I mean, wag kayo pa rin kayo. Wag kayo magpapascam. Ingat pa rin kayo. Mag-ayaw ko naman makasasihin nyo na sabi mo kasi mag-meet kami tapos na-hold up ako. Patay tayo. Wag kayo magpapascam. If mag-i-initiate kayo ng group to get together, like somewhere safe, like kunwari malls, di ba? Sa barangay, gym. sa barangay police station. Magtama kayo ng bodyguard. May ayayin kayo sa recto, sumama kayo bigla. Lagot tayo. I-clear ko lang din yung isang aspeto na nangyayari sa grupo ngayon. Marami nagre-request ng group chat pero dinedecline ko kasi ang mangyayari kasi diyan magkakaroon kayo ng smaller groups tapos doon na lang kayo mag-uusap-usap sa smaller groups na yun. Yun na yung purpose ng accountability. Gusto ko kung may gusto kayo pag-usapan, pag-usapan nyo sa group. Kung bubuo kayo ng group na halimbawa mga call center agent, i-post nyo kasi hindi lang i-post nyo frequently, okay lang naman yun. Hindi naman kami nag-delete unless talagang
hindi okay yung ripple effect ng post, yun lang naman binubura namin. Halimbawa, may nanggagago minsan na post na about parang nang-iinggit ng pagkain, yung mga makakasalanan na pagkain, yung hindi healthy na pagkain, dinidelete namin kasi people are trying to change their habit tapos diba nagpo-post sila ng ganon. So parang hindi in line. So yung iba naman parang sabihin mo ano ba nakita ko last time, parang nagpapa-like. Yung mga ganyan. Ako lang pwede magpa-like doon. Nagpapa-star, ganun. Nagpapa-star. Ako lang pwede magpa-follow tsaka magpa-like doon. Pero yung iba, nagpapa-support yung mga picture ng anak nila. Hindi naman kayo kasi magla-like doon. Hindi naman ng Pilipinas. Yung mga pang mutya-mutya, yung mga ganyan. Hindi na yan kasama. Pero ako lang pwede ako lang pwede. Pero tawag nito, yun nga, parang kung pwede naman kayo mag-poll ulit na guys, magaya kayo dito ng mga limbawa, may mga batchmates kayo magkasabay. Pero may nagpaalam sa akin gumawa ng GC Yun nga lang ang naging problema. Hindi doon lang din sila nag-uusap, pero ini-encourage ko naman sila na mag-post din sa group para naman kasama pa rin yung ibang members kasi ang hindi kasi nila alam, yung mga simpleng post nila merong isa o dalawang tao na may inspire yan hindi lang naman yung inspiration na gagaling sa amin kayo din meron. Mas effective nga pag kayo kasi pag kami parang mukha lang kami nagbebenta ng kung ano kahit wala kaming binebenta, di ba? Pero ang goal lang naman talaga namin maging accountable sa inyo at maging kahit papaano magbago rin yung buhay nyo kasi alam namin yung benefit. At syempre para din naman sa inyo yun, di ba? Pero mas effective yung inspiration pag galing sa mga kayo normal na talagang nakikita nila yung changes. Kaya nga yung iba, di ba? Yung iba madaling araw nagpo-post ng steps nila, ginagawa nilang diary yung group, which is good. Support, sinusupport ko yun. Sinusupport ko yun. And also, mag-engage din kayo kasi minsan, iba nagtatampo, nagpo-post sila, walang reaction. Ang problema, hindi rin sila mismo nagpo-post, nagre-reply, hindi rin sila nagko-comment. Algorithm na kasi ni Facebook yun So, the more you engage sa group, mas ipapakita ni Facebook yung content mo sa mas maraming tao. So, kung hindi kayo masyadong nag-e-engage nga, hindi rin masyado papakita yung group nyo kasi wala kayong connection sa ibang tao Kasi once na nag-comment kayo sa akin, connected na kayo sa akin. Once na nag-comment kayo sa post ni Jan, connected na kayo kay Jan. Mas frequent nyo na makikita yung post ng isa't isa. So, ang sagot doon, engaged sa lahat. 'Di ba? Tingnan mo si Let's Go tsaka si Go Go Go. Pag nagpo-post sila, marami na ring engagement kasi lahat din ng mga post kinokomenta nila Si Mix naging Groot na naman. Si Mix si Groot dito malikod may ginagawa sa likod So, two-way ang support. Yun lang naman So, isang malaking support system ang FitFam. Gamitin nyo ng i-maximize nyo. 'Di ba? Yes. Sumuporta kayo ng ibang tao para supportan din kayo. Yun lang naman yun. So, anong biggest why mo dyan? Ayun. Yep. Ano nangyari? Akala ko tapos na Binigyan natin, natuloy yung usap, pero yung huli natin, is binigyan natin sila ng context kung paano kita naengganyo sa program ni Coach Show, which is yung Kaizen. Go. So, ayun yung context na yun. Ayun nga, dati pa talaga sobrang bata pa kami niyan po, magkasama na kami niyan. So, ayun nga. So, naano ko sa kanya. Tapos, kung ano-ano pinaggagawa, kung ano-ano pinagpo-post sa group. Pero, nabibilib ako kay Pao. Sobrang bilib na bilib ako nung kay Pao. Pero sabi ko, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na ginagawa yun. And then one time, eto na. Dumating sa point na medyo ang hirap na ng ginagawa ko. Araw-araw, madaling araw kung nagbubuhat. Kasi nga, kailangan madaling araw ako. Ganun. Tapos may one time na medyo napapagod ako. Tapos sabi ko, napatanong lang ako bigla. Para saan nga ba itong ginagawa ko na to? Bukod sa naiinggit ako kay Pao. Tapos ayun. Biglang napaisip. Sabi ko, gusto ko nga pala maging healthy. Gusto kong maging strong. Kasi, ayun, first time father. Sobrang baby pa nung anak ko. Parang gusto ko magkaroon ng magandang father figure yung anak ko. Tapos, pangalawa is, na bumalik sa memories ko, yung last nangyari sa akin last year. Kasi na-tweak ko yung back ko. Wala naman akong ginagawa. Nakaupo lang ako, nilalaro ko yung anak ko. Biglang may maliit akong may maliit akong movement na ginawa. Ayun. Karon ako nag-trigger ulit yung sciatica ko, yung slip disc ko. So,
halos 2 weeks hindi ako makatayo ng maayos. As in talagang wala. As in, wala akong silbi. Sobrang wala akong silbi dun sa bahay namin. Hindi ko mabuhat yung anak ko. Kahit umiyak, wala akong magawa. Yung asawa ko, siya lahat nagluluto, naglilinis ng bahay, nag-aalaga sa anak ko, pumapasok pa siya. 'Di ba? Sabay ako wala, nakahiga, iika-ika lang ako doon sa bahay, nakadapa kasi nga wala akong I mean, wala talagang kahit anong gawin ko, tumayo nga lang ako, sobrang sakit na ng likod ko nun. Tapos sabi ko nung time na yun, oh shit, para dun pala yun. Para gusto ko pala maging healthy. Kasi unang-una, ayoko maging pabigat dun sa mag-ina ko. Pangalawa is gusto ko, as a father, gusto ko makita nila na ako yung strong. Ako dapat yung nagbubuhat sa kanila. Ako dapat yung malakas. Ako dapat yung hindi pabigat, 'di ba? Yun yung ano ko. Sabi ko, yun pala yun. Tapos nung tumatagal-tagal na, ang ganda na ng mga tinuturo ni Coach Cho, yung mga personal development. Sabi ko, gusto ko nang ituloy ito. Kasi nadagdagan na naman yung why ko dahil ang why ko na ngayon is to give the best life possible para sa family ko. Kasi yung tinuro ni Coach Cho, Ganda. personal development, is that, di ba yung parang manifesto niya is to, kung gaano kasarap, yung ma-reach mo, yung greatest potential mo. Diba yun yung parang pinaka-manifesto Ma-unlock niya mo. di ba? Oo. Ma-unlock, di ba? Parang anong feeling kapag na-unlock mo yung the greatest potential mo. Sabi ko, shit, ako naman sa family, gusto ko family-oriented. Gusto ko by means na pag naging fit ako, magiging maayos lahat. I mean, maayos ko yung buhay ko, hindi lang yung fitness, life, career, kung makapag-start ako ng business dahil dito. Kapag naayos ko yung fitness ko, feeling ko lahat magagawa ko and I could give the best life possible para dun sa family ko, sa wife ko, dun sa anak ko and sa mga magiging anak ko pa. Yun siya. So, yun yung naging parang nag-evolve talaga siya. Talagang galing lang dun sa ayoko ng parang nagsimula lang sa inggit na gusto ko lang pumayat. And then, ayun pala, gusto ko na maging healthy. Gusto ko na magbigay ng value. Tapos gusto ko na mabigay yung the best life possible para dun sa family ko. Ang So, ganda ever nun. since na Sobra. ever since na na-realize ko siya, yun na, dire-diretso. Kaya sinasabi ko nga lagi kay Pau, Pau, wala naman dip-dip dip-dip. Ewan ko. Parang every time na wala, hindi talaga ako sinasabi ko nga sa kanya, hindi ako nagkaka-dip. Kasi nga, ewan ko, sobrang lakas siguro talaga nung siguro dahil yung why ko, lagi ko nakikita, araw-araw ko nakikita, every time na binubuhat ko yung anak ko, parang nakasupalpal yung why sa akin. So, ayun lang. So, nai-enjoy ko siya. Sobrang yun siya. The greatest Kaya, gift, 'di ba sabi nga nila, the greatest gift you can give your family is the healthy you. yeah. Tama. So yun yung pinaka talaga. So Ganda. yun. Nakuha ko Yeah. yung kay sa Kaizen natin kay D. Thank you, D. Shout out. Hoy, sabi nga pala ni D, shout out natin. Shout out, D. Shoutout sa Yun. Fitness Sa'yo yun, Diaries. sa'yo yun eh. Nabasa ko. Shoutout tayo ng Si Fitness Diaries. Dion Oo. tsaka si Pau Hello. di ba? Yeah. Yes, Hello. may invite ko kayo isa-isa doon kasi interview naman yun. Hindi siya parang ganito. So more on yun. Talagang interview namin isa-isa. Yun. Si So, ayun. kayo. Champi din no? Champy D. Yung mga Invite biggest natin. why, no? Parang somehow, lalo na hindi ko alam kung ano to sa edad ba to? Yung unti-unti mong marirealize, yung biglang Siguro. may punto ng buhay mo na parang, teka lang. Nag-e-evolve. Minsan kasi parang masyado tayong focus sa career, masyado tayong focus sa trabaho, 'di ba? Parang yan kasi yung turo na social media, 'di ba? Girl, magtrabaho ka, girl, 'di ba? Parang Grind. push, grind. no? Pero minsan kasi yung parang may mga turo pa na nababad trip ako minsan, may mga parang yung nagpapaka Andrew Tate sa Pinas na yung nagbibigay ng mga motivation. Wala naman, random. Marami naman sila na parang yung, Ako sa red dun. tapos yung parang delivery nila yung parang laging galit. Dapat kung ginanyan ka ng pamilya mo, hindi dapat ganon. Yung mga ganon na. Yung parang nag-boom, parang nawiwirdoan lang ako sa mga ganon na parang hindi, kung ano tawag dito, hindi ako pipigilan ng mga kaibigan ko sa mga gusto ko. Kasi ako, yung pangarap ko nung bata ako.
Andrew Tate nga. Ano kasi, parang meron tayong iba't iba ng gusto sa buhay. Iba-iba yung end goal natin eh, 'di ba? Pwedeng gusto mo yumaman pero gaano kayaman? Pwedeng yung mayaman sa'yo, hindi pa sa akin. Pwedeng mayaman sa akin, hindi pa sa'yo. Ano ba definition mo ng success? Ano ba definition mo ng happy? Ang pinaka key point dito, kailan ka makukontento? Contentment yung talagang sikreto eh, 'di ba? Kasi doon ka titigil. Pag chinis mo ng chinis yung isang bagay, hindi matatapos 'yan. Unlimited 'yan. Gusto mo ng gantong kotse, may mas mabilis at mas magandang Mas kotse. maganda pa. Next year may maglalabas na naman na bagong unit, dire-diretso lang 'yan. So hanggang saan ka makokontento? And dito mo na marirealize yung kahalagahan, importance nung mga bagay na hindi nabibili ng pera. Kasi ako, personally, hindi ako naniniwala sa sinabi nila na, you can't buy happiness. Putangin, nabibili yung happiness, tol. 'Di ba? Bigyan mo ako ng... Sabi niya yung mga mahihirap lang eh. Oo. Diba? Wala kasi silang pambili. Yun yung sinasabi ni Sisi na puntahan mo muna bago mo sabihin yan. 'Di ba? Na parang kailangan experience mo muna. Pag nagkapera ka ba, sasabihin mo na you can't buy happiness, 'di ba? Meron at meron eh. Pero somewhat true na may mga bagay din naman na hindi nabibili ng pera. Example, yung latest issue ngayon dun sa submarine, mga bilyonaryo yung mga nandun. Pero putang ina, I'm sure yung last moment nila dun sa submarine, nabalitaan nyo ba yon? Yung nag-tour sa papuntang Titanic, 250k USD per head ang bayad. Tapos mga bilyonaryo sila. I'm sure kung mayroong split second moment na papipiliin sila na ipagpalit nila yung may pag-swap sila sa tao, kapalit ng pera nila, ibibigay nila lahat eh. Walang value yung pera eh sa mga ganun eh, 'di ba? Sa mga moment na ganun. So, ganun din sa ibang buhay. So, syempre parang yun din, yung biggest why ko, singit ko na rin na parang dumating ako sa punto kasi na puro ako work, puro ako puyat kasi feeling ko invulnerable ako, bata pa ako, malakas pa yung katawan ko. Pero hindi pala. Kasi ngayon, going back sa mga picture ko, putang taba ko pala. Akala ko nun hindi. Hindi ko nakikita yung sarili ko na malaki ako. Akala ko normal pa rin ako. Pero, ang dami ng signs. Hindi na ako makapagsintas. Hinihingal na ako sa pagsisintas. Hindi na ako makatapos ng hike na dati sisiw lang sa akin. 'Di ba? Hindi na, ang taas na ng cholesterol ko. May maintenance na ako. Lahat ng signs nandun pero ini-ignore ko. Kasi sabi ng society, magtrabaho lang daw ako. Sabi ng society, kailangan ko mag-grind. Kasi sabi ng society, by the age of 25, dapat may first million na ako. 'Di ba? Andun yung pressure ng society eh. Pero hindi mo naman dapat sundin yun kasi may kanya-kanya tayong timeline and again, may kanya-kanya tayong goals. Paano kung di ko naman gusto yumaman, gusto ko lang may saktuan lang kami ng pamilya ko na monthly, okay na ako. 'Di ba sarap din na mababuhay ng gano'n, yung parang natatawid mo lang, 'di ba? So, yun, kayo ba? Ano pang, nyo doon, Migs, Caleb? Ay, ano pala? Sa akin, nag-resonate yung siguro, yun nga, sabi mo, may mga life stage na kung saan nagkakaroon ng turning point dun sa biggest why natin. So, actually ako, last year, na-accident ako sa motor. Pang ilang years ko na nagda-drive sa motor, pero yung accident na yun yung malala, as in, lumipad talaga ako. Tapos, as in, akala ko nun, di na magiging okay itong balikat ko. Ang nangyari kasi nun, parang na-realize ko ng mga bagay na yun is, tuwing nagda-drive kasi ako, iba yung, anong term na yun? Iba yung adrenaline. Na parang paghawa ko yung throttle ko sa motor. Oo, na parang I can do everything talaga. I mean, hindi naman ako kaskasero, pero kasi gabi yun eh. Tapos ang luwag ng kalsada. So parang siguro meron siyang may oil, may manhole tas may oil na bagong natapon siguro or what. Yeah. As in lumipad talaga ako. As in habang gumugulong ako, alam mo yung totoong kwento na nagpa-flashback sa'yo, tangina mo, mamamatay na ba? Parang ganon. Bumagal bigla. Tangina, umiikot siyang ganon, nag-flashback. Oo, ilang minutes siguro ko na nakaupo pa ako, 'di ba? Imagine yung gumulong ako. Tapos nakaupo ako. Tapos parang antagal na nakaupo lang ako. So, yung mga Lalamove and Foodpanda riders nalapitan ako, gusto na ako itayo. Buti na lang, ang ginawa ko lang ata, ang sabi ng rider, ayoko daw magpatayo eh. Kasi syempre, initial reaction mo, may tinayukap, may mga bali ako. Nakaganon lang ako, tapos hindi daw ako sumasagot. Para akong ni-raid. Parang akala nila po siya. Nakaganon lang daw kasi ako. Hindi naman nila ako ginalaw. Hindi mo na maalala? Pero at that moment, hindi ko na maalala. Tapos, ang nangyari,
di may pulis nga, tapos tinanong, anong nangyari? Sabi ko, hindi ko rin alam, pero sabi ko, baka medyo mabilis ata ako. Meron namang camera sabi ko, kung mape-penalty ako, okay lang naman sa akin. Pero wala, as in, naano lang talaga ako, na-hype lang ako. Pero at that moment, doon ko na-realize na I need to fix my life. Na parang, that's my second, second chance. So, doon ako nag-start na, okay, ano yung mga kailangan kong baguhin? Ano yung mga bagay na tinake ko for granted? Ano yung mga goals ko? Nag-realign talaga ako. So, that's the start na yun nga. Nag-focus na ako into fitness and personal development. So, yung biggest why ko ngayon is not just more than, ang main biggest why ko is to love myself. Kasi, growing up, yun nga, yung mga na-break na limiting beliefs sa akin ng mga coaches natin is, lagi akong nagbibigay. Tapos, wala akong contentment kasi I'm always trying, living by the expectation of other people. Kaya ako magaling. Although it served me somehow na parang, ang galing mo. Kasi yun yung expectation nyo sa akin. Gagalingan ko. Pero, after nung naging aware na ako about what's happening, parang, kaya pala hindi ako masaya after reaching those targets, those income. Tama. Parang, I still feel lost. So, gusto ko rin yung kasabi mo kanina na it's all about contentment. Sa akin naman, it's all about, ano ba yung term ko dito? Amen. Nakalimutan ko, sorry na lost ako. Pero, it's all about how you see things. Kumbaga, more than everything, dapat kilala mo yung sarili mo. Kasi, nung mga times na yun, parang, yung identity ko prior ako nung ma-accident na yun, it's somehow raised by the environment, the pressure, my family's expectation and all. So, hindi ako yun. Maski yung pagiging engineer ko nga, hindi ko naman gusto to Nag-engineer ako kasi naging excellent ako high school. Alam mo yung Dota boy, tapos nagka-cut ako, ganyan, uso yung text clan. Ganun akong high school student. Pero nung sinabihan ako ng parents ko na kung gusto mo mag-aral sa magandang school, di ka namin kaya pag-aralin doon. Just look for state U or what. Sabi ko, hindi. Mayabang ako Gusto ko pang top caliber akong school. So, nag-aral ako. So, from someone na loko-loko, ang nangyari is, nag-aral ako, napunta akong star section, graduate akong valedictorian out of nowhere. As in, lahat ng tao, sino yan? Bakit nag-top 1 yan? Di naman yan magaling. So, ako, ang pagkakilala ko sa sarili ko, hindi ako magaling. So, ang nangyari, ginalingan ko lalo. Kasi, gusto ko ma-break yung yung belief nyo na hindi ako magaling So, lahat ng kasali sa honor roll ang kinukuha, may board exam. Architecture, accountancy, engineering. Tapos ako, boy, wala akong pangarap, boy. Sabi ko, hala, top 1 ako, hindi pwede to. Search ako nun. Ano yung pinakamahirap na board exam? Tapos nakita ko electronics engineering. Ako, yun yung kukunin ko. Pag ako graduate dyan, pag yan napasa ko, magaling ako. Ganun siya. So, well, I'm here now, nagawa ko yun. So, after nung time na yun, dun ko na-realize na, hala, grabe, no? Na-sacrifice yung lahat ng yun kasi I'm trying to prove myself. Correct. Pero it's not me. So, hindi naman ako nasayangan kasi I was actually, na-take advantage ko rin yung journey na parang lahat naman na ngayon, kung nasan ako ngayon, nakatulong. Na parang sabi nga, it's like the shadow gift na parang, di ka aware, pero kahit parang feeling mo negative yon, may natutunan ka pa rin from that. Correct. So, ngayon, yung deepest why ko na lang is, alam mo yun, I know myself, I would like to share kung ano man yung nalanasan ko para, hindi naman to guide, pero just be a living testimony na if you think you're a failure, hindi. So it's just a matter of muting all the noise around you and just going to what your goals are, parang intentional living na parang, eto ko, I'll do what it takes para magawa to, ma-achieve to, bahala na. Pero ito ako, hindi mo pwedeng diktahan na hindi ka dyan, hindi mo kaya yan. So parang, ngayon kasi, ang nangyari, after the Kaizen Challenge, sabi ko nga kay CC, Coach, ewan ko, hindi naman ako nanalo. Pero after this challenge, parang, ang saya-saya ko, iba yung feeling of, sense of fulfillment and achievement na parang, grabe, ginawa ko to for myself. Correct. Sobrang, ang surreal ng feeling na parang, all this time, ito yung hinahanap kong pakiramdam after achieving things or after, alam mo yun, being recognized or mga awards na natatanggap ko. Pero hindi ganun yung feeling. Pero nung na-achieve ko to, nung weight loss journey ko, tapos I get to live the life that I want, sabi ko, ang sarap. Lalong gusto ko pa lalo. So, so parang ngayon, yung sinasabi ko kanina na iceberg,
yung deepest why nyo would be okay lang kung mababaw pa. Kasi as you work towards it, lalalim at lalalim. Tapos pag nag-crack na lang talaga, grabe yung mind-blowing experience na mararamdaman mo. Tapos you get to see and connect with the same people na may mindset na katulad nung sa'yo. Parang ano na siya, hindi lang siya hindi na siya anong tawag doon? Ripple, 'di ba? Ripple, may tawag ripple effect lang. Yung sa akin nga parang magnanimous type of effect. Basta super hindi ko ma-describe pero it's got that powerful. Kumbaga, kung para lang ma-explain ko ng maayos, no? It's that powerful na parang hindi mo mako-comprehend na ang daming nangyayari sa iyo. It will be overwhelming. Pero you can acknowledge the feeling na parang kaya pala deepest why. Ganda. Ganun siya. Na parang mag-goosebumps ka na lang na ito yung deepest why ko. So ganun. Yun lang yung sa akin. Ganda nun, Caleb. Ang deep. Ang tindi deep. Ilang masabi? May hugot pala yung pinaka-iceberg na yun. Caleb is sobrang ganda is this time, yung ginawa and nabago lang talaga is yung intention is ginawa niya yun for himself. So, yun yung pinakamagandang nangyari doon. So, this time, wala kang trinay i-please na ibang tao kung hindi ginawa mo lang siya para sa sarili mo. Kasi yung pag-please ng ibang tao, pag siya lang siya ginagawa mo, never mo please lahat ng tao. So, habang buhay ka parang chase na never ending. Nakaka-drain. Ang ganda nung sa kabila ng achievements na natanggap ni Caleb and mga awards na nakukuha niya, pero ang pinaka-root nun, para sa ibang tao, kita niyo yung kwento niya na parang, ayoko niyan, hindi ako papayag na yung tingin niyo sa akin. Kailangan, ito yung gagawin ko kasi nagmamatter yung sasabihin nyo para sa akin. Dati, ganun siya. 'Di ba? Pero pag na-discover mo na yung sarili mo na, nasa na ngayon yung mga tao na nagsasabi sa'yo na sino ka ba nung naging top 1 ka, nag-valedictorian ka out of nowhere. Nasa na yung mga tao na naghahanap sa'yo, hindi naman na din siya connected sa'yo ngayon Kumbaga, hindi na nagmamatter yung mga sinasabi ng tao sa'yo dati. Kasi wala naman talaga din sila pakialam in reality. Na akala natin meron at malaki. Isipin mo si Caleb, pinili niya yung pinakamahirap na exam para lang may mapatunayan sa ibang tao kahit na hindi naman siya talaga yun. 'Di ba? Pero nalagpasan niya, may learnings out of it at napakita doon kung yung resilience niya, yung patience niya, yung habit na ini-install sa sarili niya, sobrang commendable nun. Kahit ginawa niya para sa ibang tao, kung wala siyang will nun sa sarili niya, hindi malakas yung capacity niya na gawin yun at hindi siya nag-work hard para mag-aral at makatapos at makakuha ng mga awards, hindi na rin magagawa yun. So, ang ganda nun. Yeah. Siguro i-share ko na yung biggest why ko kasi maliligo na ako. May pasok ako mamaya. Ayan na nga yung sinasabi natin dyan. Oo. Sige, let's focus. Hindi, yung sa akin kasi ako yung typical na relatable na tao. Kasi this actually originated long time ago. Kumbaga, matagal ko nang gustong magpaganda ng katawan kasi ako yung stereotype na, alam mo yung nagmahal na saktan tas nag-gym. Matagal ko naman nang sinasabi. Saka, very open naman ako dito. Siguro ang ma-share ko yung vulnerability ko kasi for me, I did not have an awesome high school. Usually, yung iba, di ba kapag pinag-usapan nila yung high school reunion, usually excited kayo. So ako, for me, natatakot ako kapag nabibring up na, uy, high school reunion, ganyan-ganyan. Kasi I was bullied during my high school days. So, yun yung isa sa mga biggest why ko, why I wanted to build myself. Alam niyo yung dumating ako sa point na na parang gusto ko nang mag-commit ng sin which was taking my life because of depression. For sure marami nakaka-relate dito kasi it might be a different scenario pero magbo-boil down siya sa because of depression. Kaya ang masasabi ko siguro fitness saved me. Tapos ayun, syempre nanligaw rin ako tapos lagi ako nababasted kasi alam mo yung nung high school, ako yung typical na yung ugly, dark, skinny. So, ngayon, nag-gym na ako, ugly na lang. Hindi, charot. So, Pogi nga Uy, wag naman. Ang daming. Ayun, so kung may mga single po yan, charot, nag-plug pa. Ayun. So, actually, Jack Roberto nga daw, sabi sa mga comment section kinakamusta nga kayo lagi ni Barbie Si Rufa.
Ayun. So, pero actually ako talaga yung alam mo advocate ako ng mga binubuli sa mental health. Yan talaga yung passion ko. That's why I joined quickie lang. fitness. Champy, quickie lang. Talaga Mm. bang na-trigger ba talaga yung, I mean, nag-heightened yung will mo to have a better physique nung, di ba nag-propose ka? Uy, sa ibang storya pa siguro. Quickie lang, yan. quickie Sige lang, na, sige quickie na. lang, quickie lang. Oo. Kasi, Di ba lumabas Kahit nag-propose walang ka? explanation. Dapat ang kwento talaga ng buhay ko. Hindi ko na papabain pero dapat Oo. ikakasal na ako. Kaso hindi natuloy kasi Nag-no ayun, siya. basta Sige, sa nag-no wasak. siya kasi Abangan nila sa wasak. Mahal. basta ang kwento niyan, ikakasal na dapat ako tapos dahil sa itsura ko, parang na-realize niya na hindi pala kami match. Kasi maganda siya eh. Tapos yun. Ang lala naman Tapos nun. charot. Hindi, pero ayun nga. Ayun. So kwento natin siya sa ibang story. Isang flex muna ng sinaing. Sabay sinain. Hindi, ayun nga. Pero alam mo yun, so balik tayo sa story na wala tuloy yung train of thought ko. Wow, train of thought. So ayun, ako nga yung nung high school, ako yung lampayatot, yung maitim, tapos ako yung easy target ng mga bully. Kaya alam niyo yung parang feeling ko teleserye yung buhay ko. Kasi ako lagi yung background sa mga storya, yung parang alalay, mga ganyan. Tapos sabi ko sa sarili ko, gusto ko naman maging bida sa storya ko. Hindi pwedeng laging background na lang ako. So yun, sabi nga nila, to get something you never had, you have to do something you never did. So doon pumasok yung fitness. Kasi feeling ko fitness will save me and eventually it did. Kasi now I'm helping a lot of people na to change their perspective sa buhay. Kasi ang ganda lang kasi if magiging champion ka sa fitness, ano pang mga bagay na hindi mo pwedeng pagsaksidan? Exactly. Saksidan, may word bang ganun, diba? So yun. So nakakatuwa lang kasi ang dami kasi nating, iba-iba tayo ng whys eh, pero it will always boil down to your deepest why. So for some, ang deepest why nila would be gusto lang nila magpapayat kasi gusto nilang maging ganito yung katawan nila. Pero ako, siguro ang deepest why ko for me is I don't work out to have a great physique. I work out so that I can have longer life to spend with my loved ones. Kasi di ba ang sarap nun na you're healthy. Bonus na lang yung abs na yan. Nakakasawa na nga yung abs eh. Hindi, charot. Pero yun nga, di ba? Diba? Mas magandang idea or mindset na, kasi ang mangyayari, pag nakuha mo na yung abs mo, yun? Doon na ba natapos yun? Yes. Di ba mas magandang mindset na, kaya ka nag-workout kasi you want to be healthy for your loved ones. Yes. So yun lang gusto kong laging i-share sa mga tao na workout for yourself and for your loved ones. Ayun. Tapos syempre yung deepest ko talaga na latest, syempre yun nga, yung ikukwento ko sa wasak story. Sa ibang kwento na yun kasi baka kainin ko yung airtime ng mga kasama ko dito eh. Mahaba yun. Masarap pag-usapan yun dun. Yes, ganda nun, Champy. From extra naging main character, from NPC naging main character. Tapos ngayon ako nang bumubuo ng mga main characters din. Kasi gusto ko lahat skinny, tapos ka dati skinny tapos maitim. So yung fitness na kaputi. Kaya nga eh. Paano yan? Pasyalo ka daw. Ako nasaktan ka kasi puputi ka. Nagtan ako eh nung katatakbo sa labas eh. Umitim eh. Oo nga eh. Ganda. Kayo, Migs and KP, kayo ba? Gusto ko sabay kayo magkwento, as in sabay. 1, 2, 3. Okay, let's start. Pero sige, unahin ko na lang yung akin. Actually, medyo relatable or medyo similar kami ni Manong Champi RJ with regards to yung deepest why namin, which is more or less related to health. Kasi ako, I come from a family wherein madami sa amin ang may mga chronic diseases. Yung mga lifestyle diseases na sinasabi natin, mga hypertension, diabetes, heart attack, strokes, na kumbaga, kung tutuusin, more or less preventable naman yung mga yon na mga klaseng sakit. And actually, there was one time kasi yun nga, isa akong estudyante ng medicine. So, during my years, meron yung one time na may conversation kami ng nanay ko na natakal namin yung mga sakit sa pamilya namin. Yun nga, yung mga hypertension, diabetes. And then, nabanggit ko sa kanya. Sabi ko, alam mo ma, yes, ang mga sakit naman na yan ay pwedeng makuha base sa
genetics, sa lahi. Pero more or less, yung mga kaya tinawag na lifestyle diseases yang mga yan is preventable sila. Pero yan. yun, ang sabi sa akin, eto yung isang nag-trigger talaga sa akin. Ang sumbat talaga niya sa akin is wala tayong magagawa dyan kasi meron at meron na yan sa lahi natin. So, nung nakuan ko yun, sabi ko, ay aba, ayoko. Hindi ako papayag na yung mga sakit ng mga tito, tita, pinsan, mga sakit nyo, sakit nila lolo, lola, ayokong maranasan yung mga yan. Kaya, yun yung isang nag-trigger talaga sa akin na i-pursue yung fitness. Plus, of course, since fitness and health are more or less intertwined, magkasama sila, yun, kaya ako nag-join dun sa Kaizen Season 3 noon. And then, more or less, yung mga rason ko dun is gusto ko talaga i-prove sa sarili ko, first and foremost, and also sa kanila na pwedeng i-break yung cycle na yon, na yung premature na instead na you will get to enjoy life, na healthy ka, or kasi yung iba may mga pinsan or may mga kamag-anak kami na maagang napunta, very untimely yung death nila, na kumbaga masyado pa silang bata kumbaga for their age to experience death. And kumbaga they have a life ahead if only they made changes to their lifestyle. So, sa ngayon, with regards to yung mga experiences ko na yon, yung biggest why ko, yung reason ko kung bakit ako nagpupursue ng fitness is, if God wills, I want to be a doctor who can be a catalyst of change. Gusto kong maka-influence sana sa iba. And of course, na sana they will be able to live life na free of pain, free from suffering that are caused by yung mga preventable na diseases. Yeah. And with regards to that, ayun, kaya ako rin in-offer dati kay dad na, ayun, if ever may matutulong man ako sa gagawin niyang group, ayun, in-offer ko na lang yung sarili ko na if ever kung may mga maitulong man ako, kaya andito tayo ngayon. Alam mo, Yun ano, lang. Doc KP, i-share ko lang, isingit ko lang kasi you're advocating about health, di ba? Tapos ngayon, kaka-chat lang nung isa kong client, tapos sinasabi niya na ang win niya ngayon is nag-normal na yung BP niya, nag-normal na yung heart rate niya, okay na yung liver enzyme niya. So, ang idea kasi ng mga tao, if you're going to do fitness, para lang sa abs. Correct. Hindi lang naisip yung health benefits. Di ba dad, ikaw nga yung BP mo nun ang taas, tapos when you did fitness, bumagsak yung Si BP Doc mo. KP din nag-check sa akin, hindi ko nga naiintindihan yung mga numbers eh. Nung pinakita ko sa kanya, Di ba? taas nung ano dati, tapos nung pinakita ko yung after. Di ba? Yun yung benefit talaga eh. Parang bonus na lang. Parang iniisip ko na lang, sinasabi ko na side effect na lang yung kung gaganda yung katawan mo, di okay. Pero ang importante talaga dito yung healthy lifestyle talaga. Kasi Totoo. i-install natin to panghabang buhay kasi ito na talaga eh, di ba? Hindi ko kasi alam kung culture ba yun sa Pilipinas o talagang ganun lang kasi syempre hindi pa natin, before natin malaman yung mga benefits ng fitness, before natin matutunan yung principle, ba yung lagi natin naririnig sa mga matanda, hindi nasa pamilya talaga natin yan, high blood, hindi nasa pamilya talaga natin yan. Parang in-accept natin. Parang in-accept na lang ng utak ng mga generation natin or parang na-rationalize na lang na hindi kasi kaya naman talaga tayo yan kasi nasa pamilya. Hindi natin na-look into yung perception na baka kasi napabayaan natin yung lifestyle natin in some point. Pwede naman natin kontrahin. 'Di ba meron naman din meron naman talaga din kasing namamana na sakit at pero may iwasan natin or mapapatagal natin yung effect nun sa bago umepek sa'yo kung mag-exercise ka. Kasi kumbaga kung hindi ka naman mag-exercise, parang at tinanggap mo na lang na yun yung kapalaran mo, kailan mapuputol yung cycle? Tama. Exactly. So yun. At lang din dad, yung nung binanggit mo nga 'di ba na nag-share ka dati yung with regards sa BP mo. Though hindi ako yung more or less na tumutok sa pero na-witness ko lang yung change na yun. Alam mo, nakakataba sa puso na
yung goal ko Cholesterol ay... yan pag tumaba yun sa puso, di ba? Cholesterol. Pero I mean, nakakakuan, mas na-motivate ako lalo na i-pursue yung why ko kasi if na-witness ko yung isang tao, yung pagbabago niya and nakikita ko yung changes, positive changes sa kanya, what more naman kung yung mga tao naman na, I mean, mas maraming yung mga tao tao pa. na, Yes. oo, Mas marami tayong Oo, matutulungan. Through this. Oo nga, tama yun. At yun nga, at yung FitFam yun, isa sa mga vessel na yun na para maging venue natin to help other people na ma-share natin yung ganito. Kasi sabi, paulit-ulit ko na to sinasabi sa FitFam na we can, tayong lahat dito, mabibigay natin 100% effort natin, kagaya nitong mga ginagawa natin. Pagdating sa kanila, 50% na lang yon. Kasi yung another 50%, exertion na ng effort nila. Kasi kahit sabihin natin yung sikreto, kunwari, meron talagang magic pill, may magic bean talaga parang sa Dragon Ball. Kahit sabihin natin yon paano makuha, paano gumawa ng magic bean, kung hindi nila gagawin, wala din eh. yes. So doon na papasok yung why nila kasi doon talaga yung parang katulad ngayon sa akin kasi yung sa akin naman ako share ko na sa akin yung why ko. Yung sa why ko naman kasi is 'di ba parang gusto ko maturo to sa kids ko. Na minsan may regret nga ako. Paano kaya kung natutunan ko to like say 10 years ago, 'di ba? Nasaan na kaya ako ng aspect ng life ko ngayon? Siguro mas malayo na narating ko kung 10 years ago alam ko na tong self-development. Alam ko na tong mga naturo sa atin ngayon. Alam ko na itong mga principles na to. So yun. So gusto ko lang siya maturo sa kids ko na mas maaga. So syempre hindi mo naman pwedeng ituro lang yun sa kids by saying na hindi ka, 'di ba? Hindi nila nakikita sa na ginagawa mo yun. So at first kailangan mo gawin siya sa sarili mo. So ang una kong pre-move talaga is to makita nila na ginawa ko siya, makita nila to be a walk the talk, walking testament. And then everything else will follow eh. Kasi 'di ba pag nakita nga nila yung results from you, sila na magtatanong. Yung isa kong win ko dito is yung family ko na influence ko na, yung parents ko. Never sila nag-fitness before. So thank you. So yun yung and then eventually yung biggest why ko siguro is yun, mag-evolve rin siya. Siguro yung katulad nga kay Doc KP. Is gusto ko rin gusto ko rin makatulong katulad nung kay Champy or Broska RJ. Gusto ko rin makatulong na maraming tao. Kung sino man yung matulungan natin kasi yung sa akin yung mga gusto ko matulungan is yung mga Filipinos dito sa US. Kasi diba nakatulong sa akin yung fitness dito during nandito ako. Yung mas naayos yung buhay yung direction ng buhay ko with the help of fitness and then self-development. Ay, ang gaganda. Yun, grabe. Si Migs, tiga ano rin to eh. Ito, medical side din pero may kinalaman sa why mo. As for me, I think just a little bit of background. Parang before, I was like in and out of fitness, your typical na Filipino na parang gym dito, tapos off, on and off, parang intermittent gym. Parang intro boy. Yeah, intro boy, since high school. Thankfully, yung medyo nung high school life ko, medyo thankfully hindi ako nabubully. Parang doon lang ako sa tabi kasi parang kung may kailangan nilang assignment, kailangan nilang magpa-answer, lapit sila sa akin, nagpapatulong, tapos nagpapakopya sa exam. Sorry guys. Kasi walang mapakopya nun. Ayun nga, parang medyo, I was on the round side, being parang napabayaan sa kusina, and a little bit of childhood na parang my childhood was semi-happy, semi-sad, na parang I was on the big side, na parang binubully. Minsan yung parang the random people na umuwi ako sa bahay, hindi ko kilala, parang random group of people, isang family na in Bisaya pa na, "Oy dong, ang kapangit, di mo tambok, kay ka." Parang gano'n, sabi ko, excuse me, ha? Parang grade 5, tapos parang naiyak ako, parang usually na the axe forgets, but the tree kind of remembers. Parang nag-stick yun sa akin. Then parang a little bit of like ridicule din na parang kahit ang sakit nun, kahit I mean, it's like in a joking way na parang sa family na nagjo-joke sila na, "Uy, ang ano ganito ganyan," na parang
it left a mark sa puso mo, no? Yeah. Oo. It was kind of, I mean, no hard feelings with them and Tumatak anything. talaga. Tumatak talaga siya. Pero anyhow, parang growing up, kind of like people pleaser din ako na tao na parang I want to please people, na parang I forgot about myself. Like, I forgot totally about myself. So, like, lahat ng mga ginagawa ko is mostly para, ay, masaya ba si ganito? Okay ba to sa kanila? Okay ba to sa ganito, ganyan? Kaya there's this nursing course that I have. Di talaga to ang parang yung main choice ko. Parang gusto ko talaga sana noon na parang other course, like UP. Gusto ko sana mag-UP noon kasi nakapasa ako any course with available slot. Pero parang at that time na parang my why, I didn't set my why at that time clearly. It was like mostly for like other people na parang sige, gagawin ko to para masaya sila, masaya si ano. So bottom line, masyado nang mahaba yung nasabi ko. I think if my deepest why right now, like I joined I enrolled dun sa Kaizen. I was like able to introspect of myself, the true happiness. You can only find true happiness if you like, di naman siya, it sounds like a little bit makasarili. Listen, na parang if you set your why as yourself, you try to improve yourself better and you try to love yourself more. Na parang if you try to love yourself more, you'll be able to do more for others. Like in a sense na parang, it doesn't sound like makasarili, but if you're prioritizing putting yourself at first, then everything else will follow. Like you'll be healthier for your family, you'll become a role model. Yeah. Parang ganun. And I think Agree. medyo sa akin parang yun nga na parang as in whole my life, as in siguro yun talagang isang parang hindi ko talaga parang binibigay ko lahat sa sa mga tao, and I leave a little bit or almost nothing for myself. Ganda. Which is parang, yeah. But with this fitness, if my biggest why is like, it's for self-improvement. And self-improvement, self-love, na parang, hindi naman in a sense na parang inaapakan yung ibang tao or whatnot, but it's more of like, internally, like, learning to love yourself is the greatest love of all. Parang ganun. Kanta yun. Parang medyo na lang natin. Kantahin mo nga. Medyo stereotypical, pero that's what like I kind of like realize introspecting. Oo nga, yung abs, yung mga biceps and everything, they're like secondary things. But then if you go deeper into fitness, you'd like see a lot of like, the fitness is like a tip of the iceberg in the top. But then you see a lot of things, a lot of whys. Be healthy for your family, be a better person, all of those things. But I think my deepest why is I want to love myself more so I could do more for others. Ganda nun. 'Di ba? Minsan kasi nakakalimutan natin yung sarili natin na masyado tayong selfless, no, sa ibang tao na lagi natin silang iniisip, na nakakalimutan natin yung idea na paano kung napabayaan mo yung sarili mo. Paano mo na sila alagaan ngayon, na akala natin maganda yun na puro tayo bigay, pero sobrang laking bagay at importante din nung self-love eh. Self-love talaga ay pinaka-importante. Kung gusto mo to give more, if you wanna give more, then love yourself first, kasi isang vital aspect yan ng buhay. Totoo. Parang yun paano ka magbibigay kung ikaw mismo wala na? Exactly. Diba? Anong ibibigay mo kung wala ka, kung ikaw mismo wala, diba? So, ganda nun, Migs.
Diba? So, ayun. Thank you. Ganda nun. So, ngayon, yung pinadala ko sa inyong mga kandila, ilabas na natin. Susunugin natin ngayon. Muni pala. Ba't may pakandila? Ayun, May clearing. ang May ganda. dasal yun, may dasal. Hindi, ang ganda lang no, na napag-usapan natin to, naging open tayo sa iba at hindi lang sa atin lahat, kundi pati na rin sa buong FitFam. And we're hoping na engage sila dito. No? Ano to, parang engagement activity rin para sa kanila to practice their engagement din. No? At mag-open up sila, hindi lang sa ibang tao, kundi na rin sa sarili nila. Give yourself time. Kung magsusulat na kayo nung #FutureMe, upuan nyo, no? Tahimik, walang music, i-type nyo or isulat nyo ng kamay. Pero ayun, i-share nyo sa amin afterwards as declaration ng intention nyo na gusto nyo mangyari talaga sa buhay nyo. Kasi sasamahan namin kayo dyan. Mas masarap turuan yung okay lang sa amin yung tanong ng tanong, pero nakikita namin na nagstay kasi yung mga nagtatanong one time tas wala na hindi naman nila tinatry, di ba? Yung parang subukan nyo. Sabi ko nga, ang pinaka-challenge ng FitFam ay to stick with it for just 100 days. Then after 100 days, mag-decide kayo kung itutuloy nyo o hindi. O umalis na kayo sa FitFam afterwards. Nasa sa inyo naman yun eh. Pero just stick with it for just 100 days. Promise. Mag-stick din kayo dito na mas matagal kasi makikita nyo benefit, mararamdaman nyo at makikita nyo mismo sa sarili nyo yung i-improve ng buhay nyo. At ang dami na nag-share na nag-improve yung kanilang buhay, yung relationship nila sa pamilya nila, sa kapatid nila, sa partners nila, 'di ba? So congratulations sa inyo at kung umabot kayo ulit dito, #FutureMe sa comment section at aabangan namin ang entry nyo sa FitFam group. Tapos yan, hindi yan ika-copy paste kasi syempre ano yan seryosong bagay. Kasi ano yan. Tama. Yung copy-paste yung kay RJ Kay Champy, wag yan pwede yun. Hindi, ganito na lang, FutureMe, tapos sa ilalim may pangalan mo kasi parang letter yan eh. Parang sinulat mo. Parang sinulat mo eh. So, RJ, ganyan. So yun lang. Boys, may sabihin pa ba kayo? May message ba kayo pa sa FitFam natin? Wala. Sana yung sa akin, sana maging inspiration yung mga sinabi namin lahat dito na why na isulat nyo rin yung why nyo yun nga sa FutureMe. Hindi yung favorite. Meron akong share na quote dun sa FitFam group. Isa yun sa paborito ko. Yung kasi 'di ba pag tayo kahit naman nagsimula tayo sa program, ang una natin hinanap sa utak natin, nasaan na ba yung program? Nasaan na ba yung diet? Nasaan na ba yung workout? 'Di ba? Pero yung quote na to, sinasabi niya parang everyone is asking how when the first question should always be why. So simulan natin sa why. So yun. Galing nun. Alright. Yung sa akin yung lang. Sorry, last na. Hindi, sige. Hindi, yung kinaption ko lang sa Twitter na parang being fat is hard. Being fit is hard. So, ang option na lang is choose your hard. Yes. So, parang, di ba? It's all about making a choice. Anong hard ba yan? Ay. Ano ba hard? Morning wood ba yan? yung kay RJ, yung lahat ng mic natin, tapos ganun lang sa kanya. Hindi, jokes. Hindi, ang naisip ko kay Caleb. Naisip mo? Yung totoong naisip mo Yung akin? Naisip ko kay Caleb. Yung naisip yung akin. Hindi, yung sa quote. Kasi yan parang ganito lang yung simple explanation yan. You're both going to suffer. Kapag tumaba ka, mag-suffer ka sa health mo. Pag nagpapayat ka, mag-suffer ka sa gym. So, mas maganda, mag-suffer ka na lang sa gym, di ba? Mas maganda pa yung results. Parang ganun lang. Choose your hard, sabi nga nila. Choose Choose your your hard. Yun ako, lang. tatapusin ko na lang yung episode na to sa katagan na isa sa mga parang kumbaga mas mataas sila sa coach pero para din sila, ano ba tawag doon sa mga Buddha? Yung parang nagbibigay ng mga wisdom, yung mga ermitanyo, parang ganun. Ano ba tawag sa kanila? Parang mga ganyan, oo. So, yung grupo nila tinatawag na sex bomb. Ang sabi ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. And we're always seeking for, di ba yun nga, yung pagiging hard sa buhay, di ba? Anong sabi din nila? Get, ow. So, importante na masaktan tayo every now and then kasi itong yung mga ow na to ang magbibigay sa atin ng
Pow! Sponsor. Pauli na mint. Oo. At ang pinaka-importante din sa sinabi nila, hindi nila tayo pinalaki para bumawi. Lagi tayong palaban. Okay? Laban-laban lang. Okay. So yun lang. Kita-kits tayo ulit. Next episode, marami pa kami naka-ready na topics at sana marami kayo tutunan. Sana lahat kayo umaabot sa dulo kasi lahat to gold. I know. Hindi namin kayo tinitipid sa information. Inisipin nyo na lang yung time na binibigay namin para sa inyo. Maya naman kayong puki ng ina nyo. Naniningil na kami kay dad neto eh. Alright, good night everybody. Maraming salamat boys. At kita-kits tayo Let's sa go. group. No, kita-kits tayo sa group. Good night. Picture naman tayo. Goodbye. Picture pala. Kasama ba sila sa picture? End ko na muna yung recording. End mo na. Picture. Bye guys! Bye.